Simula nga nang mag-umpisa itong Egghead Island arc, makailang beses nang ipinapahiwatig na ang susunod na arc ang Elbaf arc. Recently nga lang sinuggest ni Dr. Vegapunk na tatakas daw sila papunta sa Elbaf. Kaya naman sa video nga na to pag-uusapan natin itong Elbaf. Ano bang meron dito? Anong i-expect natin dito? At ano kaya possibly ang magiging plot na ilalagay dito ni Oda? So first kapag naririnig nga natin itong Elbaf, I'm sure na ang unang papasok sa isip nyo yung mga giants. Since sinasabi nga na sa Elbaf mismo nagmula ang mga giants. Bali ang kilala nga nating prinsipe ng Elbaf itong si Loki. Una nga siyang na-mention during Whole Cake Island arc. Siya nga ang rason kung bakit umalis itong si Lola sa Whole Cake Island. Dahil nga sa na-inlove si Loki kay Lola at ayaw namang magpakasal ni Lola sa kanya, umalis nga ito at nag-end up sa Thriller Bark. Kung pakikinggan nga natin itong pangalang Loki, I'm sure na siya ang una nyong maiisip. At yes, base nga itong Loki na kilala natin sa Norse mythology. At ito nga rin yung parang temang tumatakbo sa Elbaf. Since may sneak peek na nga tayo sa isla na to nung time na nagkaroon ng flashback si Big Mom. Kuya Eneru, di ba yung Loki sa Norse mythology God of Mischief? Ibig sabihin ba ganito rin yung magiging Loki ng Elbaf? So para sa akin nga pwedeng oo. Dahil yung kilala nga nating Loki makulit. Laging gustong gumawa ng gulo at tuso. Sa tingin ko nga siya yung magiging prinsipe na kasama nitong Straw Hat Pirates. Dahil alam naman natin na every arc may prinsesa o prinsipe na kasama itong Straw Hat Pirates na magiging katuwang nila sa main arc. Gaya na lang nila Vivi, Shirahoshi, Rebecca at Momonosuke. Kaya most likely itong si Loki naman ang makakasama ng Straw Hat Pirates sa Elbaf. Ngayon mapunta naman tayo sa Tree of Adam. Sinasabi nga na itong Tree of Adam daw ang pinakamatigas at may pinakamataas na quality na kahoy sa buong mundo. At yes, sa tingin ko nga na sa Elbaf ito nagmula. Bakit? Dahil as per Frankie nga matatagpuan daw ang Tree of Adam sa isang isla na laging may war. At itong Elbaf nga base sa description ang sinasabing warland o yung lugar na laging may gera. Now this makes sense dahil dagdag pa nga ni Frankie na yung isla daw na pinagtatayuan ng Elbaf na laging may gera although marami nga daw namamatay at nasisira ang mga structures dito paulit-ulit nga lang daw itong nabubuo dahil sa Tree of Adam. At kung titignan nga natin yung mga structure ng mga bahay sa Elbaf, puro nga ito gawa sa kahoy. Meaning possible na gawa sa Tree of Adam itong mga bahay na to. Ngayon ang pinakakapansin-pansin nga sa tuwing pinapakita itong isla ng Elbaf itong napakalaking puno. Yes guys, sa tingin ko nga na yan mismo ang Tree of Adam. Malaki nga ang tsansa para sa akin na makikita natin si Vivi sa Elbaf. Bakit? Dahil may mga hint na nga na nagpapahiwatig. Gaya na lang ng ipinakita yung panel nila ni Big News Morgan sa mga recent chapters. Out of nowhere nga bigla silang ipinakita. Sa tingin ko parang reminder to na at some point marireunite sila ni Vivi at Luffy. Nagme-make sense nga dahil sa kalagayan ngayon ni Vivi. Namatay na nga yung tatay niyang si King Cobra at pinapahanap pa siya ngayon ni Im Sama. Kaya naman ang best way nga lang para makaligtas siya sa banta ng world government syempre sa pamamagitan ng proteksyon netong Straw Hat Pirates. Kuya Eneru, paanong sa Elbaf naman magkikita itong sila Vivi at ang Straw Hat Pirates? May idea ba siyang doon papunta sila Luffy? Bali ang sagot nga dito somewhat oo. Kung matatandaan nyo unang ang nakabanding ni Vivi itong Straw Hat Pirates as a tropa during Little Garden arc. At alam nga niya sa mga oras na to na gustong puntahan nila Usopp at Luffy ang Elbaf. Since ito nga yung topic nila kila Brogy at Dory. At dahil nga sa technically
sakali malapit lang ang Elbaf sa Egghead Island, pwede ngang magka-idea si Vivi na papunta itong sila Luffy sa Elbaf. Kaya possible na magpahatid siya kay Morgan papunta dito. So parang ironic lang na unang naging kaibigan ni Vivi itong sila Luffy during Little Garden Arc, kung saan may dalawang giants. At muli siyang marireunite sa Straw Hat Pirates na present na naman itong sila Brogy at Dory, since nakita nga natin sila nakasama ni Shanks sa Elbaf. Obviously, during Elbaf Arc, matatalakay itong si Jaguar di Saul, since nabanggit nga ni Dr. Vegapunk na nakaligtas daw itong si Saul sa nangyaring Ohara incident, at currently nga nagtatago siya sa Elbaf. At gaya nga ng sinabi ko sa isa sa mga videos natin, paniguradong bubuhos ang luha natin once na magkita na itong sila Robin at Saul. Plus sobrang memorable neto, dahil itong confirmation nga ng pagkabuhay ni Robin ang indikasyon na hindi na siya mag-iisa sa pagtatapos ng One Piece, dahil bawat isa nga sa miyembro ng Straw Hat Pirates may mga pamilya pa o mga malalapit na pwede nilang lapitan once na mabuwag na itong Straw Hat Pirates. Gaya ni Luffy na may Fuchsia Village, may lolo na si Garp, at may kapatid na si Sabo. Si Zoro naman may Shimotsuki Village. Si Nami naman may Kokoyashi Village pa at kapatid na si Nojiko. Si Sanji syempre may Vinsmoke family at Baratie na naghihintay sa kanya. Same as Chopper na may Drum Island at Dr. Koreha. Si Brook naman may Labun. Samantalang itong si Robin nga, pag natapos na ang paglalakbay nila wala na. Wala na ngang Ohara at wala na siyang pamilya. Kaya naman ang mabuhay nga itong si Saul sobrang laking impact neto para kay Robin. Currently nga hindi pa natin alam ang status ni Big Mom, since hindi pa nga nililinaw ni Oda kung totoo bang patay na siya o hindi pa. Pero ang isa pa ngang nakaka-curious yung patungkol sa mga anak ni Big Mom na bigla na lang nawala during Wano Arc. At dahil nga sa konektado itong si Big Mom sa Elbaf, possible nga na it's either siya mismo o yung mga anak niya mapapadpad sa Elbaf. Pwede ngang maging redemption arc nila to, since parang nakat na nga lang sila bigla sa Wano. So magandang plot rin to guys dahil kung ilalagay nga ni Oda itong mga anak ni Big Mom sa Elbaf, pwede niya tong laruin na papapuntahin rin niya si Katakuri dito. At malay pa natin, dito pa sila mag-reunite ni Luffy, 'di ba? Kung sakali naman at buhay pa si Big Mom, relevant pa rin naman siya sa istorya, dahil may history na nga si Big Mom sa lugar na to. Dahil nga sa nasa final saga na tayo nitong One Piece at isang road poneglyph na lang ang hinihintay, malamang sa malamang na matatalakay ito during Elbaf Arc. So may tatlo nga akong candidate kung sino ang may hawak nitong huling road poneglyph, at ito nga sila Shanks, Jaguar di Saul, o yung man with Mark Flames. Kung sino nga ang may hawak sa kanila, I'm sure na makikita natin yan sa Elbaf Arc. Kung na kay Saul nga, automatic nang nasa Elbaf siya. Kung yung man with Mark Flames naman, siguradong marireveal na yung pagkatao niya sa Elbaf, na most likely naman, since una nga nating nalaman yung pagkatao niya kay Eustace Kid, at itong si Kid nga papunta sa Elbaf, kung saan nabanggit niya na target niya itong man with Mark Flames. At ang huli kung si Shanks naman ang may hawak ng huling road poneglyph, I'm sure na makikita natin siya sa Elbaf Arc. At malay pa natin, dito na mangyari yung matagal na nating hinihintay na reunion nila ni Luffy, 'di ba? Bali overall nga si Loki, yung Tree of Adam, si Vivi, si Jaguar di Saul, si Big Mom o yung mga anak niya, at yung huling road poneglyph ang tingin kong magiging topic netong Elbaf Arc, or dito iikot yung plot sa arc na to. Pwede ngang maging malaki itong arc na to gaya ng Wano Arc, since preparation na nga ito para sa paparating na Final War. Kumbaga ito yung magiging Amazon Lily Arc at Impel Down Arc na pinagsama. Dito nga isi-set up ni Oda yung lahat ng kailangan kung paano matitrigger ang Final War. Gaya for example na kapag kasama na nila Luffy si Vivi, makidnap siya ng world government, or kung hindi kaya si Robin ang makidnap. Syempre kung kompleto na ang apat na road
Poneglyph nila Luffy, no choice sila kundi ang kalabanin na ang world government, since mas importante nga kay Luffy yung mga kaibigan niya. Or kung hindi naman may mangyaring twist gaya ng malaman ni Luffy na nasa pangit na sitwasyon pala yung lolo niyang si Garp. In short, maraming pwedeng maging way para i-set up ang final war mula sa Elbaf. Kaya naman I'm sure na once na dumating na itong matagal na nating hinihintay na Elbaf arc, siguradong mag-e-enjoy tayo. Mag-e-enjoy tayo dahil panigurado na ibubuhos na lahat ni Oda, since final saga na. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling topic natin patungkol sa Elbaf arc. Kung natripan nyo nga itong topic na to, wag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!